Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Puri ng Panginoon sa kanyang pagbigay sa atin ng mga gandang panahon ngayon at sa buong gabi na tayo ay binantayan at ngayon ay tayo ay mag-aaral ng kanyang mga salita na matatagpuan sa In Heavenly Places na book, devotional book. So, ang ating pagtatalakayin sa umagang ito ay pinamagatang Inestimable Treasure. It's February 12. Itong pinakamahalagang kayamanan. Atin po itong saliksikin. The kingdom of heaven is like unto a merchantman seeking goodly pearls, who, when he had found one pearl of great price, went and sold all that he had and bought it. So, mapapansin natin sa Matthew 13:45 and 46, yung kaharian ng langit ay kagaya ng isang naghahanap ng ginto o merchantman na hinahanap niya yung mga mabubuting perlas na kung saan ay lahat ng ginawa o lahat ng meron siya ay pinagbenta niya at binili niya itong mahalagang perlas. So, mapapansin din natin sa ating buhay, mga kapatid, habang tayo naglalakbay patungo sa buhay na walang hanggan, ay naghahanap din tayo ng mga katotohanan. At kinakailangan natin itong pagsikapan na mahanap upang magkakaroon tayo nito at hindi natin ito pakakawalan ang bawat butil ng katotohanan. When Christ compared the kingdom of heaven to a pearl of great price, he desired to lead every soul to appreciate that pearl above all else. The possession of the pearl, which means the possession of Christ as a personal Savior, is a symbol of the highest riches. It is a treasure above every earthly treasure. So, mapapansin din natin, kino-compare ni Kristo sa kanyang parable na ang kaharian ng langit ay kagaya ng isang perlas na malaking halaga, kung saan ito ay kinakailangan nating maangkin. At ina-appreciate niya yung mga perlas sa lahat ng bagay. Kasi yung kahalagahan ng perlas ay ito yung kahalagahan ni Kristo na tatanggapin natin as a personal na tagapagligtas. Ito yung simbolo ng pinakadakilang kayamanan na kinakailangan nating maangkin kaysa sa mga kayamanan na naangkin natin dito sa lupa. There are some who are seeking, always seeking for the goodly pearl, but they do not make an entire surrender of their wrong habits. So marami ngayon mga tao na naghahanap sila at patuloy na naghahanap ng mga mabubuting perlas, mga mabubuting kayamanan, ngunit hindi nila sinusurrender, hindi sila fully surrender sa Panginoon sa kanilang mga maling gawi. Kasi tayo mga kapatid, kung naghahanap tayo ng katotohanan, kinakailangan nating isurrender yung mga mali natin, yung mga wrong habits natin. Kasi ang gusto ng Panginoon, mapabanal tayo. At kapag tayo ay siya ang ating hinahanap, masusumpungan natin siya kung fully commitment o fully surrender tayo sa Kanya. They do not die to self that Christ may live in them. Therefore, they do not find the precious pearl. They never know what it is to have peace and harmony in the soul. For without entire self-surrender, there is no rest, no joy. So, mapapansin din natin na may maraming mga taong gustong maangkin ang katotohanan, gustong maangkin ang buhay na walang hanggan, ngunit hindi nila inireconcile, hindi nila sinurrender ang kanilang sarili kay Kristo. Kasi gusto ng Panginoon mamatay tayo sa ating sarili at siya ang mabubuhay at siya ang titira sa ating mga puso at mababago nga talaga tayo. Sapagkat kapag hindi natin sinurrender ang ating kaluluwa, ang ating buong sakripisyo, ang ating buong lakas sa Panginoon, wala tayong makakamit na kapahingahan ni kagalakan. Almost Christians, yet not fully Christians. They seem near the kingdom of heaven, but they cannot enter there. Almost but not wholly saved means to be not almost but wholly lost. Mapapansin din natin na sa mga Kristiyano, hindi sila fully na Kristiyano, hindi sila buong Kristiyano dahil sila ay malapit na sa kaharian ng langit, ngunit hindi sila makapasok doon. Mapapansin din natin dito na malapit na sana silang maligtas, ngunit hindi sila maliligtas dahil ang kanilang sarili ay hindi sinurrender sa Panginoon at maliban doon, ang kanilang buhay sa kasalanan at ang kanilang puso ay hindi napabanal. So, kinakailangan mga kapatid, ang ating buhay habang tayo ay naglalakad patungo kay Kristo ay mapabanal ito sa kanyang katotohanan. At talaga kapag sinasabi dito na malapit na sana tayong mailigtas, maliligtas na sana tayo, kaso hindi natin sinurrender yung mga wrong habits natin, hindi natin sinurrender ang ating mga puso, ang nangyayari, talagang malalaglag o mahuhulog tayo sa silo ng kaaway. Kaya, kung gusto nating maligtas mga kapatid, kung gusto nating hanapin ang katotohanan, ating iugnay sa Panginoon ang ating buhay, atin ang ibigay na sa Kanya yung lahat ng sakripisyo natin, ang lahat ng pagsusumikap natin.
In the parable of the merchantman is represented as selling all that he had to gain possession of one pearl of great price. This is a beautiful representation of those who appreciate the truth so highly that they give up all they have to come into possession of it. Napakaganda po. Yung parable ng isang tao na naghahanap ng ginto. Binenta niya yung lahat sa kanya upang maangkin lamang ang kayamanan na nakatago o yung kayamanan na napakahalaga, mga kapatid. Kinakailangan, ano man yung naangkin natin dito sa lupa, gagamitin natin ito upang mahanap ang katwiran ni Kristo at ma-adapt sa ating buhay ang karakter niya. At ma-appreciate natin ang katotohanan kapag give up natin, kapag sinurrender natin, kapag binigay na natin sa Panginoon ang ating mga possession, ang ating mga kayamanan dito sa lupa. Kasi nga, lahat ng bagay natin dito sa lupa, lahat na naangkin natin, pwede natin itong gagamitin upang makaipon ng kayamanan sa langit. So, manatili nawa ang ating isipan sa mga makalangit na bagay. They lay hold by faith of the salvation provided for man at the sacrifice of the only begotten Son of God. The righteousness of Christ as a pure white pearl has no defect, no guilt, no stain. Yung karakter ng ating Panginoon, mga kapatid, ay isang dalisay at puting perlas na walang depekto, walang kasinungalingan, walang dumi, walang mancha, mga kapatid. Kapag tayo ay nakahawak sa ating pananampalataya, sa ating tagapagligtas, ibibigay niya sa atin ang lahat upang makamit natin ang tagumpay. Yung sakripisyo ng kanyang kaisa-isang anak, ang anak ng Diyos, mga kapatid, ay pinagkaloob sa atin. Hindi na po natin sasayangin ang panahon na ang maangkin ang mga pagpapalang ito. At hindi lamang sa temporaryong pagpapala o temporaryong mga bagay na naangkin natin sa lupa, kundi kinakailangan na iipunin natin o mag-ipon tayo ng mga bagay na makalangit. No work of man can improve the great and precious truths of God's Word. They are not a mixture of truth and error. They are without a flaw. So, kapag ang gawain ng tao, kapag meron siyang preconceived ideas at ahaluan niya ng salita ng Panginoon, ang kanyang maling aral, ang kanyang maling pananaw, hindi magiging improve yung malaking katotohanan. Walang gawain ng tao ang makakapag-improve sa salita ng Diyos kapag sinahalo niya ng mali. Hindi po magkahalo o hindi po talaga magkasama ang katotohanan at ang kasinungalingan dahil hindi talaga sila magkaugnay. Kaya pumili po tayo saan tayo papabor, sa katotohanan ba o sa kamalian o sa kasinungalingan. Kaya nga, kapag alam natin ang katotohanan, doon po tayo mag-focus. At kung may nalalaman tayong mga iba pang katotohanan, tingnan natin maigi sa banal na kasulatan kung ito ba'y naaayon sa mga salita ng Diyos. Christ is ready to receive all who come to Him in sincerity, but He will not tolerate one particle of pretense or hypocrisy. He is our only hope. So si Kristo, handa siyang tanggapin tayo, handa siyang isakluluhin tayo, handa siyang sagupin tayo sa ating kahinaan. Handa siyang magbigay ng lahat ng pagpapala at kalakasan upang tayo makapanagumpay sa ating mga kahinaan. Kapag kalalapit tayo sa Kanya na may sincerity, na may mapagpakumbabang puso, at makakatanggap tayo ng awa ng Panginoon. Pero hindi niya tinotolerate yung may pagka-hypocrisy, yung may pagkamapagmapataas, yung nakikita natin ang ating sarili na we are holier than thou. Mapapansin natin sa ating sarili, mga kapatid, kapag lumalapit tayo kay Kristo, ay makikita natin yung defect of our character. At sa pamamagitan nun, mas makikilala natin si Kristo, mas makikita natin ang kanyang kabutihan, mas damor tayong kakapit sa kanyang pangako. Dahil si Kristo lamang ang ating tanging pag-asa na magliligtas sa ating buhay dahil sa kasalanan. So, dahil sa kasalanan, tayo ay nawala sa paningin ng Panginoon, subalit sa pamamagitan ng kanyang anak ng Diyos na binigay sa atin, tayo ay may pag-asa. He is our Alpha and Omega. He is our sun and our shield, our wisdom, our sanctification, our righteousness. Only by His power can our hearts be kept daily in the love of God. So, siya ang una at huli sa ating buhay. Siya ang liwanag at ang ating sanggalang sa lahat ng bagay. Siya ang ating karunungan, kabanalan, at katwiran. Si Kristo lamang o ang kanyang kapangyarihan lamang ang makapagpababago sa ating mga puso, na magbibigay araw-araw ng pag-ibig ng Diyos sa bawat isa.
So, kinakailangan nakakonect tayo sa Kanya. Kasi kung wala siya, wala talaga tayong magagawa. Christ is ready to receive all who come to Him in sincerity, but He will not tolerate the particle of the pretense of hypocrisy is our only hope. Salvation with its blood bought inestimable treasures is the pearl of great price. It may be searched for and found, but all who really find it will sell all they have to buy it. So, ang kaligtasan mga kapatid, isa itong dugo ng Diyos o dugo ni Kristo o anak ng Diyos na ihahambing sa napakahalagang kayamanan, ang perlas na malaking halaga na kinakailangan kapag hinahanap natin ito, atin itong matatagpuan, atin itong makikita, atin itong malalaman. Na kapag naangkin natin ito, ibebenta natin ang anong meron sa atin upang mabili ito. Kasi maaangkin talaga ng bawat isa sa atin. Kaya nga kung tayo ihingi ay tayo bibigyan. Kung tayo maghahanap, tayo ay makakatagpo. Kaya wag po tayo mapanghinaan ng loob. Dahil ang ating pagsasakripisyo, ang ating pagsuserve sa Panginoon ay hindi magiging walang silbi. Dahil nakikita niya ang ating mga puso. Alam niya kung ano ang mangyayari sa mga huling araw. So kinakailangan lamang na connection, fully surrender tayo sa Panginoon upang ang puso natin ay mapabanal sa Kanyang mga salita. Sa pag-aaral natin ngayong umaga, nawa ay mapansin natin na sa ating buhay, meron tayong kayamanan na hinahanap. Ito yung katotohanan, ito yung katwiran ni Kristo na ma-adapt sa ating buhay. Na kapag nalaman natin ang katotohanan ng liwanag, magsisilbi itong gabay sa ating nilalakaran na patungo sa buhay na walang hanggan. Dahil ang lahat ng pagpapala natin dito sa mundo ay pwede natin itong gagamitin upang maparangalan ang Kanyang pangalan at magsilbing ilawan sa mundong napakadilim. Kaya sa ating pag-aaral na ito, nawa ay ating mas malinaw na maintindihan na yung pinakamahalagang kayamanan ay ang katotohanan na nanggagaling sa ating Panginoon. At ipinagkaloob niya na sa atin ang lahat ng pagpapala. Ang atin lang, ko-cooperate po tayo sa gagawin natin at yung mga taong hindi pa nakakaalam, bigyan natin sila ng karunungan, bigyan natin sila ng kaalaman patungkol sa katotohanan. Ibahagi natin yung mga bagay, maging showers of blessings po tayo sa kanila, maging daluyan po tayo ng pagpapala sa mga taong hindi pa nakakaalam ng katotohanan. So maraming salamat sa inyong pakikinig at God bless sa lahat.